Dahil sa paulit-ulit na kapalpakan ng flood control ng Marcos administration, muling nagpanayam sa media si Pangulong Bongbong Marcos at ito ang naging kanyang pahayag. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo at telebisyon, nasaan na ang mga flood control? Nandiyan na ang mga flood control na overwhelm lang. Mr. President Bongbong Marcos, kayo po ang naglatag nung nakaraang SONA nyo. Ipinagmalaki nyo po kung ilan libong flood control project ang natapos sa buong Pilipinas. At karamihan dito ay naka-allocate sa Maynila. Ibinida nyo po ang 5,500 na tapos na at meron pang mga kasunod na flood control project. Ngunit sa mga dagdaang kasagsagan ng bagyo, konting ulan, konting taas ng tubig, automatic pong binabaha ang Metro Manila. Pagkatapos po ng inyong SONA, linggo lang po ang dumaan. Unti-unti pong napak-check ang inyong sinasabi tungkol sa flood control. Nandyan ang pagbaha. Nandyan ang sinundan ng unti-unting paglakas ng mga bagyo. Hindi pa nga po ganun kalakasan ang bagyo, pero nakikita po natin ang baha sa buong Metro Manila. Buong Cavite at buong lalawigan ng Maynila ay binabaha po. Ang tanong po ng maraming tao, saan po napunta ang flood control project na pinondohan niyo po? Dahil kung mapapansin natin, halos lahat ng congressman, ito po ang karamihang project, flood control. Tapos ngayon po, ang sasabihin nyo ay na-overwhelm lang. Kayo po ay napak-check ng sarili nyong kapalpakan. Sana, bago nyo ito pinagmamalaki, kung saan napunta ang 5,500 flood control, inisa-isa nyo muna bago nyo inuulat sa publiko. Ngayon, kada ulan, hindi nyo po maiiwasan ang buhos ng damdamin ng bawat tao dahil ang bawat tao ay naaapektuhan po dito. Hindi nyo po nararamdaman ang paghihirap ng taong bayan, kung gaano po napupurwisyo ang kanilang mga ari-arian, hanap buhay, kagamitan. Samantalang kayo po ay, kung makapagsalita lang, ay ganun lang. Hindi niyo po nararamdaman ang paghihirap ng taong bayan na dumadanas po ng halos sa sunod-sunod na pagbaha, na ang kanilang mga kagamitan ay nagkakandasira. Sana po ay matugunan niyo po ang bawat problema na dinadaing po ng taong bayan. Huwag po kayong magtaka kung bakit po sa tuwing binabagyo ay nakakakita kayo ng post about sa flood control. Natural po yun dahil kayo po ang presidenteng bumida at nagbida po nitong 5,000. Kayo po ang nagpondo nito eh. Ipinagmalaki niyo po to. Natural po na hanapin ng taong bayan tapos sabihin niyo nandyan ang flood control na o-overwhelm lang. Presidente po kayo tapos ganyan po ang inyong sagot. Anong klase po yan? Hindi nyo po mapapasinungalingan ang inyong naging pahayag. Kaya lubog na lubog po kayo sa inyong mga sinasabi. Ang dapat nyo na pong gawin, aksyonan, tugunan, imbestigahan. Imbestigahan po ng upper chamber at lower chamber kung saan po napunta ang bilyong proyekto ng flood control project. Matatahimik po at masasagot po ang katanungan ng buong Pilipino kung saan nyo po dinala ang bilyong pondo
ng flood control. Kita naman po natin, ang dami pong nasirang tulay, flood control na mga walang bakal, mga standard na mga material, mga guhak na mga puro mga simento at buhangin lang ang nakalagay. Kung may mga bakal man, ilang pirasong mga bakal lang, lamang po ang simento. Meron po tayong nakita na daanan ng tulay, bridge na nasira ng bagyo. Isipin mo halos wala po talagang semento, halos wala pong bakal. Ang bakal nasa parang ilang piraso lang. Nasaan po ang hustisya ng flood control na ginagawa? At ang sabi niyo pa po, kaya po binaha ay nasira po at nabangga ng bangko ang isang flood control, kaya binaha ang Metro Manila. Mr. President, ito po ay ano pong klaseng mga pananaw po ito at inyo pong mga salita? Bilang isang presidente po, kailangan niyo pong tumugon sa kung ano man po ang masasabi ng taong bayan sa inyong mga nagiging pahayag. Buksan niyo po at lawakan niyo po ang inyong mga nagiging pahayag. Siyasatin niyo po saan po napupunta ang bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Dahil po nakikita po natin ang mga allocation po ng mga congressman. Ang allocation po sa Bicol ng flood control, grabe, sa Metro Manila, ganun din. Ngayon po, kung nagkakaroon po ng mga ganitong kalamidad at natatamaan po kayo, huwag na po kayo magtaka. Ganun po talaga. Ganun po naghahanap ang taong bayan sa mga naging pahayag nyo. Na sa tuwing umuulan at nagkakaroon ng kalamidad, ang flood control na sinabi nyo sa taong bayan, na inulat nyo nung nakaraang State of the Nation address nyo, ay hinahanap po nila. Matalino po ang taong bayan. Naghahanap po ng tama at galing na kasagutan, galing po sa inyo at hindi po sa iba. Dako naman po tayo dito sa naging pahayag po ni Martin Romualdez. Nakita naman po natin na nagbalik na po ang House of Representatives kanina po. Bumalik na po sila sa kanilang sesyon at meron pong naging pahayag si Speaker Martin Romualdez. At ito po ang kanyang naging pahayag. Ito po ay galing kay Speaker Martin Romualdez. Sa mga nagtatangka na pigilan tayo sa paghahanap ng katotohanan at katarungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong kasamaan, sa inyong masamang hangarin ninyo. Asahan natin na lalong titindi ang pag-atake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag, hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Yan po ang naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez kanina sa kanyang talampati sa pagbabalik ng sesyon ng House of Representatives. Unang-una po, Mr. Speaker Romualdez, ang pag-atake po ay nagmula po sa inyong opisina. Ang pag-atake po ay nagmula po sa inyo. Hindi po sa kung ano pa man, sa inyo po nanggaling, nagsimula ang unang pag-atake. Na kung masasabi niyo po na bago po lumala ang gulo, sa inyo pong opisina nagsimula ang pag-atake sa Vice Presidente. Kayo po ang nagsimula ng lahat ng gulo. Kayo po ang nagbukas lahat ng kaguluhan na ito. Kaya huwag niyo pong sasabihin na bumalik. Hindi niyo po hahayaang bumalik ang kadiliman at kasamaan. Dahil sa inyo pong opisina nagsisimula ang kadiliman at kasamaan. Pagbalik-balik na rin pa man po na bubuksan po ang pag-iisip ng taong bayan. Nakikita po nila kung sino ang kumikilos sa mga panggigipit, sa pampulitikang sitwasyon na nararanasan po ng mga Pilipino ngayon. Ito po ay galing sa inyong opisina. Malaman po ang inyong sinabi. Hindi nyo po papayagan. Huwag po kayong mag-alala, Martin Romualdez. Mulat po ang mga Pilipino. Alam po nila kung sino ang karapat-dapat
sa pwesto at kung sino ang karapat-dapat iboto ng mamamayang Pilipino. Mulat po ang taong bayan kung sino ang inaapi at inaakusahan ng matinding paninira at perwisyong dala-dala ng opisina ng Speaker ni Martin Romualdez. Wala na pong iba. Kaya antayin niyo po ang balik ng panahon. May mga panahon po at oras po ang lahat. Hindi po kayo habang buhay mananatili dyan. Alalahanin niyo po, 3 taon na po kayo. Antayin niyo lang po. Hindi niyo po pag-aari ang House of Representatives. Antayin niyo po ang tamang panahon na bababa din po kayo sa pwesto at magiging babaliktad din po ang panahon at aayon sa iba.